Wala pa talaga sa bucket list ko ang pagpunta dito sa El Nido eh. Bakit? Dahil akala ko kasi sobrang mahal. Yung mga makakain o pagkain doon. Yung mga hotel na pwede magtuluyan. Yung mga activities tulad ng island hopping. At lalong-lalo na yung flight papunta at pauwi. Kulang kung 3 days at 2 nights lang. Dahil alam ko naman nakakain ng oras yung land travel mula sa Puerto Princesa hanggang El Nido at pabalik. Pero lahat ng yon ay akala ko lang pala. Kaya't samahan niyo ako sa aming pagbisita sa napakagandang lugar ng El Nido. Mula sa mga nabanggit kong akala ko kanina, ay hindi ko akalain na magiging isa sa pinakasulit na nagastos ko sa tala ng buhay ko. At babanggitin ko din dito sa video na ito kung saan-saan kami nagpunta at magkano ang aming mga nagastos. Pasado alas 8 ng umaga na makarating kami ng Puerto Princesa. Hinanap ko nasan yung van na aming nabook. Nagantay lamang kami ng konti pero lumarga naman kaagad. Totoo nga na nasa 5 oras ang transfer mula airport hanggang bayan ng El Nido. Kasama na rito yung paghatid sundo sa iba pang turista at yung pag-stopover nyo sa kalagitnaan ng biyahe. Welcome to Barangay Karang. Naghanap talaga kami ng hotel na medyo malayo-layo sa commercial area. Kasi naisip namin na baka maingay sa gabi o madaling araw na tipong mahirapan kami magpahinga. Kaya dito sa may bandang Corong-Corong Beach ang kinuha naming hotel. Yung doon po sa van, nagbayad na kayo? Hindi pa po. Ako nang pumbahala mag-collect. Ako po mag-collect na yun kasi ako nagpa-reserve. Ay. Ay, pag-uwi namin, hindi. Ako rin po mag-collect bago kayo mag-alis. Every hour umaalis po yung van natin. Lapit lang sa sa unahan lang konti. Punta na tayo sa room niya. Tara. Pwede na po. Beach tayo doon tayo sa May wifi ba kayo dito kuya? sa room niya, sir. Okay. Saka na, sir. Ay, kuya! Ako na po. Okay lang, ma'am. Doon tayo sa kabila. 7 days and 6 nights kami nagstay dito. At book na to na maaga. Kung hindi ako nagkakamali, yung flight namin ay halos 6 months ahead. Yung hotel ay halos 4 months ahead. Then yung land transfer o yung land travel ay hinuli na namin. Siguro mga nasa 2 months or less. So, ayun ang prices. Front Beach, baby. No? Sakto yung trabaho ko dun, no? No? Ha? Beer? Walang isa beer, basta ako kape. Coffee is there. Alright. Dito po yung shower, tayo yung bath. Toilet. Maganda dito mag-tambay sa labas, Nasa 1 hanggang 2 kilometro siguro yung layo ng hotel namin sa poblasyon. Natinrip lang namin lakarin para mabuhayan dahil medyo pagod na rin kami kasi sa biyahe. Oh, tapos ito yung sa Central. Ito yung ice cream, boy. Focus. Buti na lang at hindi pala muna kami sumakay ng tricycle at sobrang nakakaaliw pala maglakad dito. Buhay na buhay. Ang daming parang ang sarap kainan. Sagana yung mga souvenir shops, mga resto bars, mga ihawan, iba't ibang klase at lahi ng tao. At yung mga dating napapanood mo lang ay nakikita mo na. Pwede mag? Pwede. Pero ng mga gabing ito ay hapunan lang muna ang hanap namin. Kaya after naming may madaan ng ATM at nag-withdraw sa Metrobank, ay namili kaagad kami ng kakainan. 3-5. Ginagalaw mo lang ba yan, Teo? Gumagalaw yan? Gumagalaw po. Ay, gumagalaw ba yan? 1557. 1557. Ayan, may sausawan yung takang sili. Oh. Thank you, ate. Matsala.
ko. Tapos kayo na sir yung bala mag-fill ng gasoline dito. Okay, sige. Dito lang naman yung Caltex. Ano na tayo? Abot pa ba to? O kailangan magpagas na kaagad? Kapagas kayo kaagad sir, malayo na kami. Hindi ba kayo minsan napapatanong kung ano yung feeling ng nakamotor pag naglilibot sa ganitong klaseng lugar? Kami kasi oo. Simple lang kami at mababaw kaya itong land tour namin ay hindi namin pinalagpas ang maranasan magmotor. Nice. Although hindi lahat sa amin ay marunong, kaya kumuha na din kami ng tricycle na nagsilbi na ding tour guide namin. Yes sir, let's go! Hindi ininda ang init ng araw, sinimulan namin ang land tour sa Nakpan Beach. At grabe, iba ang ganda niya. Yung pagkalug-kalug ng laman mo sa biyahe ng trike o motor ay talagang matatanggal pag narating nyo to. Isang mahabang beach na manilaw-nilaw na buhangin. Pino at malapad na shoreline na may isla at bulubundukin tanawin sa di kalayuan. At palaban na pagkalinaw ng tubig dagat. Nakakatulala na lang ang lahat kahit hindi ka maligo ay makakapag-enjoy ka. Leo Beach na ang aming isinunod. Mamamangha ka papunta dito. Kaliwat kanan ng puno at kakaibang disenyo ng daan na kahit pa naglalakad ka ay siguradong maaaliw ka sa tanawin. Okay din sana na mag-relax sa tabing dagat. Pero hindi na namin sinubukang maupo sa mga buhangin at medyo nailang kami sa presensya ng sandflies o yung mga niknik. Dito na din sana kami manananghalian. Nga lang, hindi ata para sa tulad namin duka ang mga kainan dito. Kaya pinagpaliban na lang muna namin hanggang sa makabalik kami sa poblasyon. Matapos ang late lunch ay hindi na ako nakasama sa Vanilla Beach. Pero balita ko, bukod sa lugar magaganda din ang mga tao doon. Hindi na namin sinagad ang araw na ito para makapagpahinga at bukas ay languya na. Every morning ng buong stay namin ay may pa-breakfast si Mina Grande. At habang nagkakape ay naging ignorante muna kami sa labas ng aming cottage habang hinihintay ang aming island hopping. Liko. Nawala na. Ano ibon yun? Nandito na. Ayun o, lumalakas siya. Ilagay mo dito na ikaw yung naglabas ako. Wala man kaming idea kung anong klaseng ibon yon. Pero naaliw kami sa kung hindi ako nagkakamali ay isang kingfisher. Nagulat na lang kami at may ibong bigla na lang nagdadive sa dagat. At habang papalapit na magsimula ang aming tour sea, ay sinamantala na din namin ang oras para makapag-compute ng aming mga naging ambagan at naging nagastos. Snorkel rental, flippers, aqua shoes, goggles. Goggles din to. Sir, marami ngayon sir, lalo sa panahon ngayon, kalmata, maraming turtle. Oh, turtles. Yung turtle dito, may mga samurai, 4 nila eh. Si Rafael, si Michael. Ninja turtle. Basta hindi kasama yung daga. Nga pala, nabanggit sa amin na ang tour packages dito ay halos centralized ang presyo. Nabigyan naman kami na kahit kaunting discount pero hindi daw uubra ang mambarat dito. Dahil ang sabi, ay pwede mabigyan ng sanction ng mga service provider kung mapapatunayan na nag-overprice sila o nagbagsak ng presyo. Ultimo daw turista ay napapatawan din. Jesse, oh, tino mo, parang ano, bilong eh. Bilong, no? Bumalik ka dito, Jen! Habang nagmamaniobra ang bangka na sinasakyan namin, ay magsisimula na magsalita ang tour guide. Ipapakilala ang sarili at ang buong crew din babanggitin kung saan pupunta. Explain ang safety protocols, konting history at konting patawa. Dito sa bangkang ito ay 5 lang kaming Filipino na hindi ko akalain na magkakaroon ng advantage para sa amin, na maya-maya lang ay malalaman nyo rin kung bakit. Start our activities. I would like to introduce my team. My name is Miguel Galit. Today, together, my captain. He is captain before is a captain of Titanic, you know. My heart will go on. Mr. Arnold. Raise your hand, Arnold. Hello, Kuya Arnold. Back our shipbook. What's your name? Shipbook? Reniel. Reniel. Shipbook and our crew is Tox. And the one crew is not with you. But he is a captain and another boat. Destination is Secret Beach.
from here. Maybe 1 hour and a half hour travel. And the second one is Concrete area. That is part of Matinloc Island. And this is our third destination is Matinloc Ride. Matinloc Slide is historical place. Before that, our President Marcos, they have historical of that island. Having last our third activities, that your part of itinerary, they have a entrance fee, 200 pesos to one person, because that is private property. And our fourth destination is Inin Beach. This Inin Beach is good time because our weather is very nice. And the last one is Helicopter Island. It is very close from here, maybe 30 minutes from here. So that's our last stop. Oh, kasya dito yung lutuan nila, oh. Kakain na lang po. Wala na lang po yung Kuya Cook. Ang crew ng bangka ng kada tour ay laging magsisimulang magluto ng pananghalian sa mismong bangka din, habang nag-i-enjoy ang mga turista sa mga destinasyon na pinupuntahan. Naks. Sige, ilangoy mo. At ang aming unang binisita ay ang Secret Beach. Isang beach na ang tanging daan lang ay ang pagsuot sa butas ng isang rock formation. Ito na pinakamalapit. Lalangoy ko na lang. Babalik kayo doon, kuya? Let's go. Let's go. Malamig ah. Kapag mataas-taas pa raw ang alon dito, ay may chance pa raw na matakpan ng butas at mapailalim kayo sa tubig habang papasok. Kabisado naman ito ng mga tour guides kaya tiwala lang at panatilihin na kalmado ang sarili. Puro corals ang e-entrada pag nakapasok na dito. Kaya siguraduhin may gamit kayong aqua shoes, sandals, o kahit anong proteksyon sa paa. Unless, matibay na ang inyong mga kalyo o mataas ang pain tolerance ng talampakan nyo. Eh kaya naman din dahil flat ang mga ibabaw nito. Nagili tayo. Hey, kuya. Thank you. Medyo mabato yung dadaanan. Mga isda. May mga isda. Look at this. My goodness. Konti ng tao, so panalo. Alright. Say hi to the camera. What? Sinuwerte at kakaunti pa lang kami mga turista dito. Kaya iba ang appreciation na naramdaman ko sa lugar. Napapalibutan ng iba-ibang klaseng rock formation ng buong paligid na pag tumingala ka at maganda ang panahon, kita ang ganda ng langit na samahan mo pa ng tusok-tusok na dulo ng mga bato. At pag tumuho ka naman, ay ang iyong mga paa na nakababad sa malinaw na tubig habang ang maliliit na isda ay palangoy-langoy na para bang naglalaro sa paglusot-lusot sa mga butas ng corals. Hindi rin pag gawat ng siguro, ano? Hindi rin nabibigyan na sarili. Bawal din pala. Oo, bawal malapit. Bakit?
sipain. Umuha pa sipain. Huwag ka makulit. Sige. Sa di kalayuan mula sa Secret Beach ay ang snorkeling area na part ng Matinloc Island. Dito na ipinaubos sa amin ang oras hanggang sa magtanghali. Ipinakita sa amin kung gaano kalinaw ang dagat ng El Nido at kung gaano kasagana ang isda at corals nila. Kumpara sa limited snorkeling time na ibibigay sa inyo kapag nag-tour kayo sa Boracay, dito ay hindi kayo mabibitin. Sige lang. Ito pa naman susunod eh. Titignan ko lang kung paano malunod to. Matinloc Shrine ang ikatlong destinasyon. Ito ang nag-iisang destinasyon na feeling ko ay may pagka-scam. In a not so bad way. Gaya ng sinabi ni Kuya Reggie kanina, dahil sa pribadong lugar ito ay kailangan magbayad ng 200 per head. Dito na din ihahain ang tanghalian ng buong pasahero ng bangka. At ito na yung advantage na sinasabi ko kanina. Nang dahil kami lang ang Filipino, kung hindi man lahat, ay karamihan sa kanila ay hindi marunong kumain ng hipon o alimango. Hindi din lahat po pwede sa baboy na ang ilan sa kanila ay umiwas dito. Ay, sabi ko sa inyo, patay gutom na kung patay gutom pero sobrang sulit. Imagine, iilan-ilan lang kayo nakuha ng liempong baboy. Yung mga hipon at alimango, tinikman lang. Hindi nyo na kailangan mahiya at magpikil. Sadyang may iwan ng mga yan at itatapon lang din. Kaya kasama ang crew ng bangka ay talaga naman nilantakan namin ang pagkain kaysa sa masayang lang. Saglit na pahinga lang sa Matinloc Shrine habang nagliligpit ang mga crew ay lalarga na rin agad. At may dalawa pang destinasyon na pupuntahan. Kaya sa mismong bangka habang bumabiyahe papuntang Hidden Beach na talaga kayo makapagpapahinga o makapagpapababa ng kinain. At sa pag-angkla ng bangka ay kailangan na namang hilahin ng mga tour guides ang mga turista para makarating ng Hidden Beach. Pwede naman din lumangoy mag-isa, kung kaya. Sir, haba pa? Yan lang sir. Wala nang pag-asa? Siya ba sir? Ito na lang kayo pabalik sir. Bakit? Baka biglang mag-alon. Ayun. Thank you. Isa itong beach na nagtatago sa likod at katabi niyang maliit na isla o rock formation. Dito ay marami-rami na ang tao kaya kanya-kanya ng diskarte para makapag-pictorial. Ang scenic din kasi ng lugar na ito. Kapag nakaupo ka sa beach, kaliwat kanan ng rock formation. May lagusan sa bandang kaliwa kung saan tanaw mo ang hampas ng alon at sa di kalayuan ay sumisilip ang bulubunduki ng kabilang isla. Kapag naman tumalikod ka ay rock formation pa rin. Pero mag-green na siya. Maraming puno at maraming halaman. Maisingit ko lang. Base kasi sa napansin ko, itong beach na to ay kung hindi ako nagkakamali, isa sa mga madalas nyong makikitang shot sa mga kilalang tao. Local celebrities man o international. Kaya kung tama ang hinala ko, tingin-tingin kayo sa paligid kapag nakapunta kayo dito at baka makachamba kayo ng kilala nyong personalities. Helicopter Island ang huli sa listahan. Dito na nag-relax halos ang lahat. Picture-picture sabay upo habang isinusuksok at ibinabaon ng paa sa buhanginan, ine-enjoy ang tanawin at inubos ang oras sa kwentuhan namin magkakaibigan kasama ang ilan sa crew ng bangka.
araw pa nang makabalik kami muli sa Korong-Korong Beach. Pagod ang katawan, sunog ang mga balat, ngunit gayon pa man ay sobrang nag-enjoy naman. Bye, nice to meet you. Tour pa. Unang araw pa lang eh. Ilang araw, kailangan mga apat kompleto. Magpahinga ka Sunog na ako. Bukas yan sir, pulang-pula na. Oo nga eh. Salamat kuya. Kuya, salamat po. Time check. 5:14. Ito tayo. Ba? Mamimili muna. Yung A ang balak namin ihuli. Iyo. Oh, doon titignan namin kung B o kaya D. Eh doon yung hindi namin alam eh kung anong maganda eh. Magtawag mo nito. I forgot my t-shirt. Okay. Nagbanlaw, nagbihis, at nagkape kami habang nagpapahinga sa aming cottage hanggang sa maghapunan. At matapos kumain, ay hindi na muna kami naglibot para makapwesto, makomportable, at tuluyang makapagpahinga para sa kinabukasan. Dahil 7 araw kami nagstay sa El Nido, ay masyado magiging mahaba ang video kung isisiksik ko ang buong isang linggo dito. Kaya gagawin kong 2 parts ang aming karanasan. Nasanay ang tabayanan at panoorin nyo pa rin. Oo. 2 minutes walk from port? Ano ba tawag dapat doon? Ang aming pwesto. Bye-bye.